Well, ang vlog natin ngayon, nakita na natin habang nag-aaral habang binabasa ko yung revised penal code, no, yung article 355. Pinalakas pala siya nung RA 10175. So ano tong sinasabi ko, yung libel. Kasi nakalagay doon sa Article 355 ng Revised Penal Code nung December 8, 1930 o nung 1930. Okay? Nakalagay doon yung libel, pinipinalize niya yung libel. Crime yung libel in whatever form ng paninirang puri mo sa kapwa mo Pilipino o sa kapwa-tao mo, ganyan. Pero dahil nakalagay kasi doon in whatever form. So, after ilang years, nung 2012, naging batas na itong Cybercrime Prevention Act na yung whatever form na yon is through electronic. Anong electronic means or through the internet. So, ang penalty lang sa revised penal code is 200 to 6,000 pesos. Kasi during that time, hindi naman masyadong malala o yung effect ng libel hindi naman ganoon kalala o ka-significant during that time, around 1930s. But nung 2012 hanggang ngayon, napakalala na nung cyber libel kasi posibleng pati yung kabuhayan ng tao o yung kanyang livelihood ay maapektuhan. So maganda rin nag-aaral tayo at ang penalty nito, yung cyber libel na lang for instance is for 40,000 up to 1,500,000, yun ang range. Depende sa ibibigay ng korte. So may imprisonment siya na 7 years, no? Etong sa revised penal code, siguro ano lang to, aresto minor lang to. Or maximum to 6 months to 1 year lang. So, nakita na natin, na pag-aaral natin na to na in-update. Okay? So, 2012 minus 1930. Kwentahin natin. 2, 8, so, lumabas yun after 82 years. After 82 years, pinalakas yung libel. Ibig sabihin kasi, yung penalty nung libel, kung i-apply natin yung revised penal code, hindi tatablan, hindi manghihinayang. Okay? Kasi yung fine is, 200 to 6,000 lang. So magbabayad ka lang sa kanya ng 6,000 pesos as multa. So parang tapos na. Ngayon sa bagong batas, 40,000, sa laki ng pera na yun ngayon, magdadalawang isip ka na. Or 1.5 million, magdadalawang isip ka nang magsabi ng against sa kapwa mo. So yun yung nakita natin as an IT professional, dapat pinag-aaralan natin yung naunang batas at kung ano yung batas na related sa IT. So kasi dati nung wala pang Cybercrime Prevention Act, ang sinusunod is itong revised penal code. Yung Article 355, yun ang sinusunod. At yung penalty no na parang walang ipin, itong Cybercrime Prevention Act, dahil mas malaki yung multa at may kulong ka na 7 to 12 years, kasi ang kulong lang ata nito is 6 months to 1 year Pero ngayon, 7 to 12 years ang ikakukulong mo. So mas matinding sentensya nitong bagong batas. So magdadalawang isip ka talaga. So, yun lang po.